Congressman Leandro Legarda Leviste, welcome to the interview. Thank you for having me, Tito Boy. Maraming salamat. Are you taking good care of your personal life? Tito Boy, wala po akong personal life outside of work. Wala talaga? Wala po. It's deliberate. It's something that you do on purpose. I feel very lucky to have a job that can take my whole time. Kaya hindi po ako nagfe-feeling na I'm at a loss for not having a personal life because I enjoy what I do. Okay. Maaga ka na involved sa negosyo. Some people would say that you are the youngest self-made billionaire in this country. How does it sound to you? I was very lucky, first of all, to come from the family that I've come from. And then when I was 20, the solar energy industry was at the start. Nascent. Yes, sir. And I saw the potential for it to be a very big part of the country's energy supply. And after a decade of striving, Meralco saw the need to expand into the field and bought my company. After that, I had a lot of opportunities and spare time and decided without a plan prior to enter politics in 2024. Okay. That's the beginning of your story. Puntahan ko lamang yung beginnings in business. Yung solar. Paano ka nagka-interest doon? Ang Pilipinas ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa Southeast Asia. At matagal nang sinasabi na bagay sa atin ang solar pero mahal pa yung panels noon. Pero dahil bumaba ang presyo noong 2013 to 2016, nagkaroon ng window of opportunity to be the first mover. And ang unang inspirasyon ko ay si Elon Musk sa US. At kahit po sa kanyang mga advokasya sa labas ng kanyang mga kumpanya na gusto niyang ibaba ang government spending, humanap ng mga ways na makatipid ang publiko, yun po ay parang yung life philosophies ko lahat, ginagaya ko lang po si Elon Musk. And Elon Musk, like you, was also raised by a fantastic, very strong mother. Tama po. Pero yung negosyo, when you started, how much of that success was because of your family? Not just your mom. Was because of your being a Leviste. Would you have succeeded? No, definitely not. First, because I would not have had the capital to even start the Right. business. Kung ako po ay Had it not walang been for the orchard of dad? walang or- minana, Okay. then naging empleyado na lang po ako sana sa kumpanya na nagtayo ng mga plantang ito. Pero dahil may minana ako sa aking ama, imbes na sweldo, ako po ay yung may-ari ng kumpanya. Pinamana sa akin ng aking ama, ginawa kong 100 times over my lifetime. But yung taong nagsimula naman sa wala, kung ano man ang nakamit niya, ay 1 million times yung minana niya. Kaya hindi po ako magbabrag sa aking business career as my achievement, but more something that I make a lemonade with the lemons that I was Yeah. given. But then also take with that the sense of moral responsibility to, with great power comes great responsibility. At ako po ay kinatawan ngayon sa Batangas, ang probinsya din ng aking ama. Ayoko pong maging waste ng isang seat sa Congress. Gusto ko araw-araw meron akong mai-contribute sa aking trabaho. It's quite impressive to listen to how you acknowledge who you are. You are connected to your truth, as they would say. You're embracing your story, your father, your I mom. would say, sir, yung pinaka-formative belief ko growing up was to see the inequality between my peers in International School Manila who grew up in Makati and then called Fort Bonifacio compared to the ordinary Filipinos in the provinces or even the workers around us in our school Batangas. or our okay, upbringing. in your school. Okay. And actually, yung isang naging advocacy ko nung ako'y high school student ay yung mga contractual employees sa aking eskwelahan sana i-regularize ng aking school. Did you achieve that? Hanggang ngayon po, hindi pa, I think, na regularize sila. Pero yung itinayo ko ay isang foundation para magbigay naman ng mga assistance and weekend programs para sa mga anak ng mga empleyado
ng aking school. Pero ang motivation ko sa aking trabaho naman is actually to account for the injustices that I think are not only incidental on coexisting with the wealth that people in our society enjoy, but are actually caused by the wealth that the upper echelon of our country enjoys. Because dahil may mayaman, may mahirap. At ang ibig sabihin po nito sa akin ay tungkulin ng mga mayayaman at mga mapalad sa buhay na ikorekta ang sira sa sistemang ito. I'm sorry, I just wanted to be clear about it. It's an admission that I come from privileged background. I think, sir, yung tawag sa Ingles ay noblesse oblige. Okay. Y- Noblesse oblige. Dahil obligasyon ng lahat ng mayaman sa aking pananaw na itama yung mali sa ating sistema. And that's the reason why you're trying to do good. Because you know that it is your, not just responsibility, but utang. May mahirap dahil merong mayaman. Opo. Yun ang iyong pananaw. I think the problem is not only corruption in government. The problem is inequality. Okay. Even with the wealthy outside of government. Because ang pananaw ng iba ay lahat ng yaman ay bunga ng korupsyon. Kahit nasa pribadong sektor ka. Dahil sa lahat naman po ng mga negosyo sa Pilipinas, may aspeto din ng mga connection o may mga regulasyon o mga batas na mas napapakinabangan ng mga mayayaman. In fact, sa Pilipinas, pinaka-regressive ang ating tax code. Ibig sabihin, pinakamalaki ang binabayad na buwis ng mga mahihirap sa Pilipinas kaysa sa mga mayayaman pag ikumpara natin sa tax code ng ibang mga bansa. The playing field is really at the disadvantage of the working class in this country. Unequal, Yes, sir, even by law. even by law. Which is why my belief is, of course, in Congress, we should pass laws that will make the tax code more progressive. We should reduce the red tape and programs that are to the disadvantage of the majority of Filipinos, and that all of this is extending even beyond just the question of the much talked about issues of corruption in government spending, like DPWH. Okay. But even in the way that we regulate the private sector and the way that we tax the rich. Kaya yung isang personal na advocacy ako ay meron po akong foundation para yung shares ko, inilipat ko, at ito po ay magbibigay ng financial assistance para sa mga estudyante sa aking distrito sa Batangas in perpetuity. So far po, naglipat ako ng 6 billion pesos worth of shares and proceeds from the sale of shares sa isang foundation na sana magbibigay ng support para sa aking mga kadistrito kahit wala na po ako dito. At ang balak ko po ay yung natitira ko pong assets, ililipat ko din po eventually din doon. At What foundation is this? Lincoln Legarda Leviste Foundation po. Okay. At ang philanthropy ay madalas ginagawa ng mga entrepreneurs sa US at sa Europe. Baka hindi kasing dalas pa dito sa Pilipinas. Pero ang aking pananaw, hindi lang maganda na ang mga mayayaman ay magbigay sa ating mga less fortunate countrymen. Pero dapat maging batas na unang-una, buwisan natin yung assets o yung yaman ng mga mayayaman. Dahil kung binabuwisan lang natin yung consumption, yung mga mahihirap, yung Burden. mas malaking porsyento ng burden dyan po, di ba? Kung bubuwisan natin ang income, disincentive naman po yan para sa productivity. Pero yung ibang mga mayayaman kasi, they're just accumulating wealth and assets and hindi yun po nabubuwisan. Kaya wealth tax ang nakikita kong magandang solusyon in a way that will not discourage investment. Pero ang isang nung bata pa ako, medyo malalim na ito, na iniisip kong hindi lang makatarungan, kung hindi din pinaka-epektibong form ng taxation ay inheritance tax. Bakit po? Dahil kung magbubuwis ka habang buhay ang isang tao, sasabihin naman niya, you're discouraging my work. And maybe pwede pa niyang palaguin ang kanyang assets.
Pero pag wala ka na at ipapass on mo lang sa inyong mga heirs, unang-una, wala namang moralidad na ang isang anak ng mayaman ay mamana ng million times or billion times more than ang ordinaryong mamamayan. At pangalawa, hindi naman din po sa ikabubuti ng heir na hindi na niya kailangan magtrabaho. Kaya this is my political beliefs but also my personal beliefs put together na I think that whatever wealth we gain in our lifetime, just like I think Mr. Elon Musk also espouses, is really just our means to make more of a difference in our life, but not for our own personal consumption. And when we pass away, dapat ibabalik po din lahat yan sa mga iba. This is very interesting. Una muna doon sa yaman, malaki ang paggalang ko sa mga mayayaman na nanggaling ang yaman sa hard work. Hindi masyado malaki ang aking paggalang doon sa mga mayayaman na I'm talking about wealth outside of politics na hindi nanggaling sa pagtsatsaga, hindi galing sa trabaho ng pamilya. At marami yan. This is not an indictment, a general indictment against the wealthy. But I like it when you say that hindi ko sinayang ang oportunidad because I come from a privileged family. Pero you are an exception to what you're saying. Na wala naman yatang moralidad na ipamana mo, halimbawa, ang pinaghirapan mo. But our culture dictates that parents work so hard for their children. In my case, I have seen in my own personal life, it is not to the benefit either of an heir to not need to work. Diba? Right. That one I get. The best thing is to lead a productive life. Ang very strong personal feeling ko kasi is hindi makatarungan na ang mga may unique or uncommon privileges ay magfo-focus sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Talaga? While ang dami nating mga kababayan na lahat naman tayo ay pantay-pantay sa mundo dapat. At 30, binenta mo sa Meralco ang iyong kumpanya. We're talking about Solar Philippines. At pinupuntusan ka ngayon dito. Lalo na I've read some statements from the Ombudsman that you got a franchise. And to my understanding as a layman, a franchise is a privilege given by government to an individual like you. I was exposed to this because of the problems of ABS-CBN's franchise, etc. So narinig ko yun. Yung franchise is isang pribilehiyo, ika nga. And then it's being aspersed that you sold your company without the permission of Congress. Actually, sir, ang Meralco na ang sumagot dyan. Talaga? Na parang nagkaroon ng wrong information. Pero ayoko pong manggaling sa akin dahil ginagalang po natin ang ating mga government officials. Pero Can you share with us ang Meralco's ko opinion? po ay nagpahayag na yung binili nila ay ibang kumpanya sa yung kumpanya na may prangkisa. Okay. Kaya ang binili po nila sa akin ang Solar Farm Power Generation Company sa Nueva Ecija na may lupa. Yun po yung main consideration na binili nila. At yung kumpanya ko na may prangkisa ay SPNEC. opo, hindi po kasama sa binenta ko sa Meralco. Pero I think it opens up a bigger topic, which is one of the things holding back the country's development is ang mga politiko, gusto nila lahat ng mga investment dumaan sa kanila. At ang hindi po tungkol dito, pero generally masasabi ko, ay sa daming mga red tape o kailangan na kausapin na mga politiko para sa isang investor sa Pilipinas, ang ibang mga investors ay pumupunta na lang sa Vietnam, sa Thailand, sa Malaysia, at ikinalulungkot po nga natin lahat na napag-iwanan na ang development ng Pilipinas. But I want to go back to what you said about politicians. Na gusto naman kasi ng mga politiko dito sa Pilipinas ay dumaan sa kanila ang lahat ng affairs, no? Lahat ng mga negosyo. But you're born. Your progenitors are politicians. Your father is a politician. Your mother is a politician. What does that say? Kaya po ako unang-una informed tungkol sa mga politiko dahil nung lumalaki ako, nakikita ko ang takbo ng politika from inside. At don't you get into problems? I would add also, sir, na Okay. it's because I'm financially independent that I can be outspoken. Okay. Kasi ang iba, baka magdalawang isip na magsalita
Dahil? baka tatanggalin ng kanilang budget kung sila ay may maling salita. Pero sa akin po, dahil nga ako ay may pribilehyo, hindi po ako takot na hindi bibigyan ng bonus Ng 2 million. o ano man na insentibo sa Kongreso. At kaya din po siguro sasalita ako ng ibang mga controversial statements dahil din mas malaya nga ako dahil sa aking financial independence. Don't you have discussions with mom, with your mother, Senator Madalas Lauren po. Legarda? Madalas. Opo. Tungkol sa mga bagay na ito. Halimbawa, kasi wala kang ang kinatatakutan. Sabi mo nga, may kalayaan kang magsalita dahil I am financially free, I am independent, and I can say the things I want to say because they're right, and I can say them dahil wala akong utang sa kanila. At hindi ko naman po, sir, plano na maging politiko ngayon. Dahil ako po ay masaya naman sa aking buhay sa pribadong sektor at parang I just want to have a very productive time in Congress. Pero kung hindi work ang aking approach, pwede naman din po ako bumalik lang sa aking pribadong buhay. Pero ang ayaw ko ay tumagal ako sa isang pwesto na wala akong mai-contribute at may pagmalaki na na-achieve ko sa aking time dito. So how are you doing so far? Well, marami na akong mga bagong kaaway. Pero swerte din po ako, Tito Boy, na hindi ko naisip na maging ganitong kalaki ang issue sa DPWH nung ako ay unang tumakbo dahil lumabas nga lang po ito pagkatapos ng SONA ni PBBM. You are on your first My first term. right? At as my term started, biglang pumutok itong flood control Right. issue. I think that it's impeccable timing to not have the baggage of DPWH projects at a time when there's a need for people to be able to speak freely on how the system really works in DPWH. Okay, we'll go into that. But even when you ran for the first district of Batangas, you made a lot of news. Kasi alalahanin natin, Ermita Apacible clan has controlled that district for a long, long time. You ran up against Eric Buhain, if I remember correctly, and it was called a landslide. How'd you do it? Actually, sir, ang perception is malakas ang aking kalaban dahil nga matagal na sila sa pwesto. Ang lumalabas ay hindi nare-realize ng mga Pilipino ang mga problema, for example, sa DPWH bago itong lahat isiniwalat sa mga nakaraang mga buwan or hindi rin nila naisip na yung available funds ng gobyerno ay pwedeng bumaba din para sa kanilang benefit in the way that, for example, when the expose on the budget came out, people were shocked to see how big pala is the budget for the district. So what I'm saying, I guess, is in the past few months, I've shown my district that the benefits of all of these funds can trickle down to them much better if there is a congressman that doesn't need to prioritize their own benefit from the budget for the district. Dahil ipinagmamalaki ko naman I get it. na hindi ko kinukuha ang anumang benepisyo sa mga proyekto sa aking distrito at from that alone, biglang nararamdaman na ng aking mga kadistrito ang benepisyo mula sa mga programa ng gobyerno. Did you spend a lot of money in that election? Not during the election, but in general. As I In said, general. meron po akong foundation na nagbibigay ng allowance sa mga estudyante sa aking distrito. Meron din po kaming mga ipinamigay na pamasko at iba pang mga relief goods. Spending your own money. Bagyuhan. At ito po ay ginawa ko bago election. Okay. Pero kahit pagkatapos ng election, Nung nanalo ko na. nung nanalo na po ako, tuloy-tuloy pa po ang aking philanthropy sa aking distrito. Kaya I suppose yung mga ilan ay nag-isip noon na ang philanthropy ko ay in aid of election. Pero actually, right after the election, bagong school year,
may bagong school bags at allowance ang lahat ng mga 150,000 plus students sa aking distrito, I guess yung mga iilang mga hindi naniwala noon ay naniwala na mahilig lang po ako talagang make other people happy. Magbigay. Dahil, well, it's actually, I think, also a self-interested activity because it is satisfying to be appreciated by other people. Right. And I guess that's where I get my personal satisfaction insofar as I do not have a personal life. Dahil pag umikot ako sa aking distrito, parang akong artista katulad ninyo. Di ba? Lahat ng mga kadistrito ko, tuwa na makita ako. You must have a lot of fans. I mean, anong ginagawa mo pag may mga babaeng umaali-aligid sa'yo? Ay, hindi lang sir mga babae. Talaga? At I would say sir, Mga lalaki at mga LGBT. yung mga matatanda din. Matatanda, mga nanay, mga tatay. Opo. Oo. Sir, kung ikaw ay Tito Boy na lang. mayaman na pribadong individual, what are you gonna do with all that money? But to be in your shoes and wherever you go in the Philippines, people who like you and appreciate you is a much better life to have. So, I understand. At least nararanasan ko po yan pag nasa unang distrito ng Batangas po ako. Halimbawa, in a romantic way, pag may nagpaparamdam kay Leandro, what do you, because that's not remote, what do you actually do? Kahit sino po na gusto magpa-picture sa akin at yung iba nga, hinahalik ako, pwede naman po. Basta wala po akong romantic relasyon. Pero ako naman po Hanggang dyan ay lang. madaling lapitan sa aking distrito. Yes. During the elections, were you accused of buying votes? Actually, sir, I really didn't spend during the election period. You didn't. Kasi ang naiisip ko ay panalong-panalo naman po ako without doing that. Kaya nag-comply po tayo fully What did you do? sa election. Anong estilo ang ginawa mo? Nung Because Pasko you were po, up against an incumbent. nung Pasko po, nagbigay ako ng pamasko okay. sa bawat pamilya ng Noche Buena. At unang-una, nung Typhoon Christine, nagbigay po Yes. ako ng relief goods at para sa lahat ng mga nasiraan ng bubong, yero. Yung lumabas po, dumami ang mga nasiraan ng bubong. At nakita ko nga na ang estado ng buhay ng aking mga kadistrito, mostly agricultural kasi ang first district ng Batangas, ay much below what even the other parts of Calabarzon are. But then, after this late 2024 and early 2025 philanthropic activities, pag campaign period, hindi po ako gumastos. Pero umikot ka talaga. Inikutan ko po talaga ang buong distrito ko at I think I can say na kumpara pa sa ibang mga congressman, talagang I've gone around all the barangays in my district kasi nung bata pa ako, yun ang hilig ko dahil I grew up sheltered in Makati and Say it in Forbes. opo. At yung nanay ko po kasi very protective sa akin eh. Oo At palaging maraming mga sumusunod sa akin kung saan ako pupunta. At mahal na mahal ka ng nanay mo. Opo, kaya madalas nasa bahay lang ako, nagko-computer na lang. Pero ang experience ko pag nasa probinsya ako ay naiikutan ko talaga ang buong distrito ko at nakikita ko kung paano ang tunay na buhay at marami din akong mga naiisip na pangangailangan na pwedeng tugunan ng aking distrito pag iniikutan ko siya. Part of your district is the beautiful, beautiful Taal. Dinig ko, you bought a number of houses which you're going to turn into a museum or something? Actually, sir, ang swerte ko, lahat ng mga bayan ng aking distrito, beautiful. Yeah. Taal, of course, is historic. Historic and beautiful. I Yes. find it's really beautiful. Opo. Kasi Totoo bang may mga binili kang old houses na gagawin mong... I'm sorry. Yes, sir. Aminin ko na sa iba't ibang mga bayan ng aking distrito na nag-invest po ako. Sa Taal, meron tayong mga nabiling heritage homes na ang pakay natin is to preserve it. And ang, syempre, preservation ng mga heritage homes ay hindi naman isang lucrative business. Pero parang investment na rin para sa historic value. Ang Balayan actually ang first capital ng Batangas. At meron din po tayong mga investments doon. At ang Nasugbu, lahat po ito ay kabilang sa aking distrito, ay may
isa sa mga pinakamalaki at lumang sugar mill sa ating bansa, Central Azucarera, Don Pedro Nasugbu. At may investment din po ako doon. At ang dahilan nga na naikutan ko ang aking buong distrito ay dahil meron tayong mga investment sa iba't ibang mga parte, pati sa Lian, Matamucay Yes. Beach, tapos sa Calatagan. Solar Yes. farm ko po ay doon po sa Calatagan at sa ibang mga bayan ng aking distrito. Bago pa ako pumasok sa politika, kaya ko kilalang kilala ang aking distrito dahil may investments po ako sa iba't ibang mga bayan ng aking distrito. Okay. Punta naman tayo ngayon sa usaping politika. Kumusta na kayo ni Ombudsman Remulla? Actually, siya po ay kaibigan ng aking ina at ginagalang ko po siya kaya hindi ko po direktang sinagot ang kanyang pahayag pero ang Meralco po ang naglinaw na ibang kumpanya ang binili ng Meralco, Okay. hindi yung kumpanya na may prangkisa. So, klaro yun. Opo. Have you had a chance to interact with the Ombudsman? Actually, ang team ng Ombudsman ay bumisita sa aking opisina in November nung sinabi ko na meron akong files mula kay Yumaong Yusek Cabral na may mga listahan ng mga proponents. At meron po ako kasing isang kababayan, si Congressman Edwin Garjola, na nasa listahan na may mga projects na tila ay ipinasok niya. At a year later, na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan sa kanya. Kaya ang panawagan ko noon sa November ay imbestigahan ng ICI at Ombudsman ang di umano'y pre-ordering ng mga proyekto bago pa ang approval ng budget na may mga proyekto na tila nakareserba na para sa mga certain contractors. At least by December, na-turn over sa DPWH at Ombudsman ang mga files na ito. Pero ang pinanghihinayan ko ay nung pumanaw lang si Yusek Cabral, talagang natugunan ito. Pero nung November ko pa sinasabi na sana i-preserve natin ang mga files na ito at let's take advantage of the knowledge that Yusek Cabral had that could hopefully help implicate the proponents of the DPWH projects. So, in essence, what you're trying to say is the files are now in the possession of the Office of the Ombudsman? Tinurn over po December Nino? 23 Yes. ng DPWH sa Ombudsman. Okay. And mula noon, Is that the same files that you have? I think so because there have been public statements by others who have also copies of the files that have the same contents as mine. Okay. Take me back to September 4 Yes. of 2025. Yes. What happened? Ako po ay unang bumisita sa opisina ni Yusek Cabral June 11 at nagbigay po siya sa akin ng mga files na noon. And then nagsulat po ako sa kanya. Bakit? Magkaibigan kayo? Actually, hindi. Were you invited? So bakit ka napunta kay Hindi. Yusek Cabral? Nag-set ako ng meeting as a newly elected congressman. So ikaw ang nag-initiate? Para maintindihan bakit ganito ang alokasyon ng budget sa DPWH. Dahil ang Batangas ay maaaring sabihin natin 3% ng populasyon ng ating bansa, pero 2% lang ang nakukuha ng Batangas sa DPWH budget. At And since she was in charge of planning, siya po ang may formula para sa alokasyon ng budget. So you called and you initiated the meeting Opo. as early as June. Yes, and then nagsulat ako para makakuha ng karagdagang impormasyon nung Agosto. Tapos nung na-appoint si Secretary Vince Dizon, September 1, I saw the opportunity to see if they will give more files because Secretary Vince was for transparency and Yusek Cabral was also reported to have already tendered her courtesy resignation. At naisip ko noon pa na baka kung umalis siya sa DPWH, marami din mga mawalang impormasyon. But she was not resigned yet. She already, I think, tendered her courtesy resignation then. September Kasi 4. Nung nandun ako, nagkwentuhan din kami. At Okay. shinare niya sa akin na ikinalungkot niya na hindi siya pwedeng mag-early retirement na lang. At nag-courtesy resignation pa ang mga undersecretaries ng DPWH. Basically, decision-making at the time was in the midst of transition out of DPWH. She called Secretary Vince, and then I think there's also more back and forth
Secretary Vince called her back This is her story. when I was in her office. Yes. Yes. Okay. So Vince she called her called back. Secretary Vince on the phone, and then nagbigay ng authorization si Secretary Vince na i-share sa akin anuman ang impormasyon na meron siya. At dahil siguro September 4 yun, September 1 lang nagsimula si Secretary Vince, hindi pa niya nakita lahat Yung ng extent nung mga files ni Yusek Cabral. Okay. At dahil si Yusek Cabral ay paalis na rin naman noon sa DPWH dahil nagbigay ng basbas sa telepono si Secretary Vince, pumayag din si Yusek Cabral na ibigay sa akin ng access sa lahat ng mga Okay. files. That was 3.5 months before she passed away. And during that whole time, I had been in discussion with Secretary Vince about releasing the files to the public, and I believed that DPWH would eventually be the one to do so. And the first public statements that I made that I had the files was in November when Yes. she was alive. And when finally, in December, there were these tragic events, I said that all the more the DPWH should release the files to the public, but nagkaroon na nga ng disagreement kami at ni Secretary Vince. And I've said naman in other interviews na naaawa po ako kay Secretary Vince dahil siya ay nasa napakahirap na posisyon dahil appointed siya para sundan ang direksyon na ibinigay sa kanya. Naniniwala po ako na personal na gusto niyang isa publiko lahat ng mga files ni Yusek Cabral sa lalong madaling panahon. But Pero lahat po ng mga tao na nakapangalan sa files ay maaaring sabihin na ayaw ilabas ang files dahil kung okay silang ilabas ang mga files, pwede naman nilang kusang i-post sa Facebook ang mga project insertions nila. Pero ang perception kasi ng publiko ngayon ay kung meron kang project proposal ay meron di umano'y anomalya. Kaya siguro may hesitation ang mga congressmen, senators at iba pang mga government officials na isa publiko ang listahan ng mga proyekto na propose ng bawat isa. Lian, in your estimation, how damning are the files? The files themselves do not prove corruption, but they pinpoint what project proponent has proposed. And in practice, in the cases that I've seen, that also means that they can choose the contractor in those district engineering offices where there are no truly competitive biddings in the DPWH, and those contractors oftentimes are linked to the proponents. And if you can probe into that link, then perhaps the government would also be able to uncover a financial transaction between the proponent and the contractor. I get it. But it is also possible that you are listed, that you're part of that file, pero hindi na fund, halimbawa, ang isang proyekto. When you're talking about insertions. Ang karamihan po ng mga proyekto ay na-fund. Karamihan. Pero hindi lahat. Vast majority po. Kasi yung file na ito po is the National Expenditure Program. NEP na ito. Ang GAA naman, actually, may mga nadagdagan mga proyekto pa at may kokonting mga nabawasan o napapalitan. Pero sabihin po natin halos lahat ng mga proyekto sa file ay lumalabas din sa GAA. At halos lahat ng GAA ay napopondohan, although may mga for later release or for procurement pa. Pero ang ibig sabihin po, yung hindi malinaw, kung ikaw ay nagpapondo ng isang proyekto, kung nangomission ka sa proyekto. Pero the fact na... But can you prove that? Well, the Anti-Money Laundering Council is the one that is now tracing the bank transactions between alleged proponents and contractors in maybe 1% of the DPWH projects in the country. Dahil ang focus ng flood control investigation ay ghost project. Ang ghost project, ayon sa listahan na ibinigay sa akin ng ICI, ay mga 30 billion pesos. Ang DPWH budget ng nakaraang 3.5 taon ay mahigit 3 trillion pesos. Kaya 1% pa lang ang iniimbestigahan in the case of ghost projects. At
ang AMLAC ay nag-trace nga kung nagkaroon ng transfer of money between the contractor and the Okay. proponent. Pero kung tayo ay magiging consistent, wala tayong pipilian na iimbestigahan, then the fact na ayaw ilabas Yeah. ang listahan ng mga proponents and contractors ay siguro isang cause of suspicion sa publiko na may itiyatago nga ang ibang mga member ng My only Kongreso. comment about the ghost projects being a starting point, I think makes sense. Dahil napakadali. Oo, nakalista ka, may budget ka, released ang budget, walang proyekto. What I feel bad about lang, sir, is that if people will go to jail for 1% of the projects and much else of the 99% also has wrongdoing, then they say selective justice is no justice at all. And I think actually that the biggest problem of the DPWH is not flood control, it's bid rigging. At sinabi po ni dating Yusek Bernardo, almost 100% of the bids in DPWH are rigged. Kaya kung sasabihin natin na ito din yung ayaw ko po kasi, if I can be frank, sa mga ongoing investigasyon. Sinasabi natin, itong mga tao ay nasa listahan ng mga dapat managot at wala pang kaso, sira na ang kanilang imahe sa media, pero napakaraming mga iba naman ay hindi iniimbestigahan. I feel for those who are being Investigated. singled out na lalo na dahil may mga nakikita kong mga mas malaki pang mga budgets at di umano'y katiwalian sa DPWH na hindi iniimbestigahan, na the logic in me is to call out that we are not doing a consistent and non-selective But you investigation. have been doing it, right? And that's why I'm just explaining that I feel compelled to say this because if I don't, then parang din ako nagiging complicit sa injustice na To the nakikita ko. crime. Opo. Yeah. Oo. Pero yung bakit ayaw ilabas, bakit yung iba na imbestigahan, yung iba hindi, may mga kinatatakutang pangalan? May mga iniiwasang pangalan? Ang sinabi na nga po ni Senator Lacson ay halos buong 19th Congress ay may insertions at may mga cabinet secretaries pa at undersecretaries na may mga allocables. Kaya hindi po lang iilan. So pero having said that, marami ang ayaw lumabas. ito. Having said that, Lian, where do you actually start? What do you do when the whole body has cancer? I think it is above my pay grade to tell the government what to do, but I see my contribution to be to at least call for transparency and say what truth does exist and then hope that the government will release it and then let the whole Congress and Senate and public judge. No, aside from being just an officer, I mean, as a congressman, you're also a citizen of this country. So I think you have the Yes. right to call out. So I think, sir, what I am first calling for is transparency. Yes. Pag lumabas na ang mga impormasyon, Makakaasa ka ba na magkakaroon ng transparency? well, I can say, sir, na With a political patronage setup, elections coming in 2028. dahil marami na po ang may kopya ng mga files na ito, kahit hindi po nanggagaling sa akin, lalabas ang mga files na ito sa madaling panahon. And you are hopeful na may mangyayari. Well, ang aking personal na pananaw ay hindi magkakaroon ng sapat na hustisya sa mga nangyari ng katiwalian dahil masyadong marami ang nangyari na para managot ang lahat ng dapat managot. Pero ang nakikita kong at the least dapat mangyari as soon as possible is to lower government spending. Dahil ito po ang nabanggit ko kanina na common philosophy ko sa aking idolo si Elon Musk na ang gobyerno ay hindi kaya na gumastos ng malaking pondo na walang korupsyon. At para bawasan ang korupsyon, ang madaling solusyon ay bawasan ang budget ng gobyerno. Kaya sinasabi ko po ito dahil ito po ay isang pananaw na hindi mo maririnig sa Kongreso. Yung flood control na 255 billion ay tinanggal sa 2026 budget. Pero inilipat naman sa AIX, TUPAD, MAIP, Farm to Market Roads at iba pang ayuda. At imbes na ilipat sa ibang mga bagong gastos, ang aking panukala sa mga susunod na mga budget din ay magtipid na lang tayo.
Dahil ang kinatatakutan ko po ay dahil bumabagal na rin ang growth ng ating ekonomiya, bababa din ang ating tax revenue growth, ang bansa ay baka hindi na makakabayad sa laki ng ating utang at kung hindi natin bawasan ng unti-unti ang ating taon-taong ginagastos, baka biglang mapilitan tayong biglang magbawas ng ating ginagastos kung ma-downgrade ang credit rating ng ating bansa dahil hindi na natin mabayaran ang ating utang. Okay, pag ibinaba mo ang government spending, anong klaseng epekto meron ito sa services naman para sa taong bayan? Alam niyo sir, ang Pilipinas naman noon ay hindi may ganitong kalaking government spending eh. Sa panahon ni Pangulong Aquino, nasa 14% lang of GDP. Ngayon po nasa 22 to 23%. Dahil kung hayaan lang natin ang mga halal na opisyal na magdesisyon, gusto nila habang sila ay nakaupo, i-maximize ang ginagastos. Kaya hanga din ako sa mga nakaraang nakaupo na they practiced restraint in using public funds and left a healthy balance sheet to the succeeding administration. But I remember Noy Aquino was heavily criticized for his savings But then. in hindsight, it was a heroic act because kung ikaw ay nakaupo, ang pinakamadaling gawin mo, mangutang ka ng malaki tapos ipamigay mo sa ating mga kababayan. Pero ang ibibigay mo naman sa susunod na administrasyon ay malaking utang. Kaya In other words, it was with so much wisdom that he did it. ang maganda naman na mababa ang government spending, tumaas naman yung credit rating, naging investment grade ang Pilipinas at doon lumakas ang ating ekonomiya. Ang nangyayari din kasi naka-crowd out ang private investment pag ang gobyerno ang nang-uutang imbes na ang pribadong sektor. Kaya ang comparison natin ay dapat sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Bakit ang Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia ay may mas malakas na ekonomiya kaysa sa atin? Dahil sa private at foreign direct investment. Hindi naman po dahil sa government spending. At dun po tayo bumabalik sa ating napag-usapan kanina na yung difficulty of doing business sa Pilipinas dahil pati ang mga investor ay pinapahirapan ng mga politiko ang mas hadlang sa ating pag-unlad at hindi ang kakulangan ng government spending. Correct. And when you discuss foreign direct investments, mapupunta ka talaga kung gaano kahirap ang magnegosyo dito sa ating bansa. And of course, the image that we have built because of the, corruption mess that is still plaguing the country up to this very moment has affected, trust of potential investors, for example. Pero balikan lamang natin yung DPWH dahil yun ang mainit na pinag-uusapan magpahanggang sa ngayon, including the Cabral files. Lian, nariyan yung actors. We have the same actors. That's why people, I think, started to talk about political dynasties and the party list law. You have the same actors. You have the same system. And then you have that culture. And if you view this whole corruption phenomenon that's happening in our country, where do you start? Everyone is involved, as you would say. Ang ginagastos natin ngayon ay galing sa utang. At kung hindi natin bawasan ang ating ginagastos, mababawasan din kasi wala nang gustong magpautang sa atin. How much of the 2026 budget goes to debt servicing, to your knowledge? That's a very good question, sir. Ang debt servicing, kung hindi pa ako nagkakamali, ay 1 trillion sa 6.7 trillion. Ang ating government revenues ay actually only 5 trillion. 1.7 trillion ay bagong utang. Kaya kung titignan natin, 1 trillion out of the 5 trillion government revenues ay napupunta sa debt servicing. That's 20% of our revenues. At ito po ay lumalaki. Kaya in just a few years' time, baka aabot din siya sa 30%. At doon ko nga po sinasabi na dahil sa sobrang laki ng ating utang, baka mas mahihirapan na tayo na mangutang. At doon pa lamang, the concept of unprogrammed allocations, unprogrammed funds, doesn't make sense. Kasi Tama. it's premised around the idea Na may savings. na may savings. Nangautang na tayo. Eh, Paano may umpisa pa savings? lamang may utang ka na. Tama po.
So, we go back to the fundamental question of, okay, may corruption, pero we have the same politicians, actors, we have the same system, we have this culture that we have to pay attention to. Sana ang Pinoy, sana tayo. Mapipilitan tayo na mag-slow down sa ating ginagastos dahil mauubusan din tayo ng pera. Kung hindi natin kusang gagawin ito ngayon pa lang. So, I hope that the public will awaken to all of this. But by the way things look, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ginagastos ng gobyerno. Until wala na talagang pera ang ating bayan. Yun pong nangyari sa Sri Lanka. Right. Diba? I was about to say that. Kaya it's sad to say na sa ngayon, tayo po ay papunta sa Sri Lanka. Itong crusade mo, I call it a crusade. Maraming humahanga, maraming tumutulig sa, you have your own share of critics. Sabi mo nga, you have new enemies. How are you managing? Actually, I told my mom I'm having the time of my life. You are. Dahil nakikita ko na marami naman din sumusuporta sa ipinaglalaban natin sa social media. Dahil mababa po ang trust rating ng DPWH, lalong-lalo na po. At kung ang sinasabi ko ay dapat natin i-reforma ang DPWH at hindi lang iilan ang dapat imbestigahan, pero ang buong DPWH ay dapat imbestigahan. Siyempre, magagalit yung mga nakikinabang sa sistemang ito, pero mas marami naman po ang sang-ayon. What is the end game to this? I am just taking it one step at a time, and I did not even have a plan of entering politics in this Congress, but I think can be seen from even my business track record to be a little opportunistic when I see that there is An opportunity. Yes, an opportunity to do something. Like I said, I did not expect last year that the DPWH would be such a big issue, and I guess it will be an exciting next 2 years to see what else will happen even just during this Congress. But right now, just in summation, what is it that Congressman Leandro Levisti wants? That's a very big question po. I think that in the short term, what I'm advocating for is transparency on how public funds are spent, not only in the DPWH, but I've even been raising issues with the MOOE of Congress. And I think this should be towards an end of lowering government spending so that we will avoid credit downgrade next year. And I hope that eventually the country will solve its corruption issues that are discouraging private and foreign direct investment so that we can become more competitive economy like our peers in Southeast Asia. Do you see yourself being president of this country? Ako po ay 32 years old pa lang po at hindi ko po naisip nung ako po ay nasa high school or college na mag-private business ako. Ang aking plano actually ay maging law student. Pero nakita ko na may biglang lumabas na industriya sa solar energy. Opportunity. Doon ako pumasok for 12 years of my life. Ngayon naman, nabenta ko ang aking kumpanya, naisip ko na tumakbo, at here I find myself giving an interview with Tito Boy. So, life is a roller coaster, and so far I'm enjoying the ride. A ride that has a lot of surprises. Pero ang ibig sabihin naman po ay just take it one step at a time. Which is good. And if you do your job well, then hopefully people will recognize that and appreciate it. Hypothetical lang, it happens that you become president one day. Anong tipong first lady ang meron ka? Alam niyo po, sir. Kung pwede ko pong sagutin lang ito ngayon, don't quote me on this in the future. Kung wala kang pamilya, baka mas pwede kang maglingkod ng tapat at ng malinis. I respect that. Ang sinasabi ko nga kasi kanina ay pag may pamilya ka, iniisip mo ang kapakanan nila. Pero kung meron man akong pamilya, ang gusto ko, hindi nila mamasamain na dapat unahin ko ang kapakanan ng marami dahil bakit naman porket ikaw ay anak ng mayaman, dapat
mas maganda ang buhay mo kaysa sa mga ordinaryong mamamayan. I totally get that. E pag hinanapan ka ng apo ng nanay mo, Matuwa na lang siya na marami akong mga pinapaaral na bata. Lian, maraming salamat. Maraming salamat po. Mabuhay ka. And God bless you. Thank you po. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.